Ang Pilipino, inilagak ng sarili mong gobyerno, pinagtrainuran. At inilagak ka dyan sa ICC Detention Center sa The Hague. Hindi, pag-uusap namin ito kasama si Vice President Inday Sara. Yun. Ayos. Wala man si Mayor Baste na pag-uusap namin, pero alam ni Mayor Baste ano ang pinag-usapan namin. Natin Bake at ni Vice President Inday Sara. Itong balita natin ngayon mga kaibigan ay talagang tsak. Ikakagulantang ito ng ating mga kaibigan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero syempre, bago natin simulan yan, kung bago lamang kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so muling arangkada ang maisog. At saka kung noon, ang pumupunta ay si former Pangulong Duterte, but at this time, ay ito'y papangunahan na ni VP Sara at saka Atty. Vic Rodriguez and Mayor Baste Duterte. Actually, kahapon, nagkasama-sama ho kami. Eto, papakita ko sa inyo ang video. Para tsak talagang malaman ho ng ating mga kababayan. Ito yung video kahapon. Actually, magkakasama kami kahapon. And ito po ay inihayag ni Cabsec. Isa po ito sa mga dating gabinete ni former President Rodrigo Duterte. And sinabi niya nga po dito na talagang magtutuloy-tuloy na. Simula ho na ngayon mga kaibigan. Ito, ipakinggan natin yung kanya hong mga sinabi. Ayan. Kanina nag-usap kami ng Teddy. It's about maisog. Sabi ko, ang maisog will keep on strong. Pagpatuloy ito na malakas. Dahil ang threat against democratic institutions continue. Habang nandyan yung threat na democratic institutions, yung maisog ang patuloy yan. Pangalawa, ang mga tao, naghihintay ng paglabas ng isang malakas na kilusan. Lalo na kilusan na ang mga leaders ay may mga paninitigan. Sincero. Leaders na walang tinitingnan ng sarili, kundi tinitingnan ang kapakanan ng karamihan. Mayroon na kami pag-uusap na Atty. Vic tungkol sa maisog. We will not yet divulge what it is all about, but it will make you happy. It will make you happy. Sabi niya nga, talagang ito'y ikakasaya niyo. Alam niyo mga kababayan, itong si Cabsec, talagang isa ito sa pinagkakatiwalaan talaga ni former President Duterte. And alam naman natin na kung gaano ito umarangkada ang maisog sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang ito pag-uusap namin ni Atty. Vic, o hindi pag-uusap namin ito kasama si Vice President Inday Sara. Wala man si Mayor Baste na pag-uusap namin, pero alam ni Mayor Baste ano ang pinag-usapan namin ni Atty. Vic at ni Vice President Inday Sara. There's something to do with the leadership ng maisog. Kasi ang tao, nangangailangan talaga ng isang kilusan na totoo kakapakanan ng tao. Isang kilusan na ang leaders, ang mga pangulo, ay mayroong malasakit sa mga tao. So, mayroon na itong basbas ni Inday. Mayroon na itong basbas ni Mayor Baste. Yun. But all you've got to do with Atty. Vic at kasamahan natin sa maisog. Mukhang mas lalong lalakas ito sa bago dumating ang 2028. Well prepared. Kasi mahirap naman na hindi tayo ma-prepare. Baka magiging itong paltos pagdating ng panahon. So, I hope and pray that we keep the fires burning. Dahil kung kita ang una na mapatay ang apoy, ang tao din, mapatay din ang apoy nila. Sabi na ang tao talaga ang pasya ng tao ang magdala sa atin ng success.
ang pinsan. So bali yun yung ang naging mensahe nung nagsalita po si Kabse kahapon nung kami po yung magkakasama, and ilan po sa mga kilalang personalidad ay nakasama po natin kahapon. And ito po ay sa event po ito ni Atty. Vic Rodriguez, and nakita naman natin doon, nakasama din natin yung mga nakasama natin nung kasagsagan po ng kampanya. And ito po ang bahagi ng pagsasalita ni Atty. Vic kahapon. And by the way, bago yan, nagkasama muna sila, si Atty. Vic Rodriguez and Atty. or Senador Marcolita, nagkasama din sila. Actually, ito naman, itong part na ito, doon ito sa Cebu. So, nakikita natin kung paano ang pagkakaisa po nito mga kaalyado ho ni former President Duterte. Ito yan, nakasama din niya bago yung pangyayari na yan. And bago po nagkaroon din ng pagtitipon kahapon, which is ito nga ay Thanksgiving, nagkasama din po muna sila. Ito siguro yun eh. Kaya pala, mga kababayan, ito nagkasama din po muna sila sa Davao City. Ito yung panunumpa ng mga nanalong senador. Ng mga nanalong mga local official pala. I'm sorry, doon sa Davao City. Ito po, nagkasama sila, si Mayor Baste, si Atty. Vic, and etong si Inday Sara Duterte. So yan, bago yan. Bago naganap itong pagtitipon kahapon, na dinaluhan nga din po natin. Bali, ito yung naging pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan natin. Ito. Yan. Okay? Yan. Magandang gabi. Nakikita mo yung background, si klase ito talaga. Tinutulad tayo kay Donald Trump. Ang background na yan ay kay Donald Trump. Ang pagkakaiba lang namin ni Donald Trump, bagamat pareho tayong nanalo, si Donald Trump ay maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi pa huhuli itong ating ginagawa. Alam naman ninyo that after the election, ako'y agad-agad na tumungo sa Netherlands at The Hague, hindi lamang upang makapiling ang napakapayak at very emotional birthday celebration ng ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Kung hindi binanggit ko po ito, long time ago, nung tayo nag-file ang ating candidacy, sinabi ko na that regardless of the outcome of the election, manalo man tayo o manalo, ako'y sadyang tutungo ng Davao upang magpasalamat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit alam naman natin lahat kasi nanbahing ang ating Pakay Digong, kaya lamang hindi ko kinikilala yung anumang distansya o anumang layo. Kanya ako ay tumungo din agad-agad sa Netherlands, sa The Hague. Hindi man kami magkaharap ni Tatay Digong, nakakatiyak ako na malalaman niya at aabot sa kanya na naroroon ako upang magpasalamat, upang kamustahin siya, at upang makiisa sa napakasimpleng selebrasyon ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. At ganun din, patuloy tayo sa pag-iikot. Nung bago ako nagpunta ng The Hague, ako ay nagpunta ng Davao. Alam niya nung ating mga kasamahan, yung EXECOM at core members ng Hakbang ng Maiso. Ang Hakbang ng Maiso, ang ating social movement, tayo ay agad-agad tumungo sa post-election assessment and analysis. Wala tayong pahinga, nagtuloy-tuloy tayo. Hindi tayo partido, tayo isang social movement, pero makikita mo yung commitment ng bawat isa sa kinikilala ninyong miyembrong leader at president sa pamumuno ng ating ginagalang respeto si Manong John Ebasco. Hindi tayo tumitigil, hindi tayo nakinanunod lamang sa tabi. And I would also like to congratulate all of you sapagkat wala pang isang taon ang Hakbang ng Maiso. January 2024 tayo nagsimula. Si Pangulong Duterte at si Manong John Ebasco ang nagsimula ng lahat ng ito kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Wala pa mang isang taon, kayo ay nagkaroon na ng kandidato para senador noong October of 2024. At matapos ang isang taon, noong May 12, 2025, wala pang 2 taon
ang hakbang ng maisog nakapag-produce na kayo ng isang senador. Subalit hindi lang talaga tayo papayagang maproklama at paupuin ng korap na administrasyon ito. Kaya dito natin makikita if this will be some sort of a measurement, if this will be of any measure, I would like to congratulate each and every one of you sapagkat na ipakita natin na malakas ang ating samahan, malakas ang ating organisasyon, meron tayong tamang direksyon at nasapanik natin ang higit na nakararaming mamamayang Pilipinas. Ang gabing ito ay para sa inyong lahat. Ang kaya ng uri ng pasasalamat, hindi lamang ng inyong lingkod, kung hindi ng buong executive committee ng hakbang ng mag-isog. Nandiyan si Manong June, naririto ako, nariyan din si Yusek Pen, and all others. Itong gabi ay para sa inyong aming pagkilala, sa inyong paghihirap, sa inyong malasakit, sa inyong pagpupunyagi, sa inyong sakripisyo, at hindi naman tayo nabigo sa ipinakita ninyong trabaho. Nabanggit din kanina ni Manong June na patuloy yung aming pagpaplano, ating higit pang palalakasin ang ating samahan, ang ating social movement, ang ating organisasyon, kasama siyempre ang ating Vice President Inday, at ganun din si Mayor Bastet ng Davao. Alam mo ninyo, maraming mangyayari na yan, nakaamba yung buwan na impeachment complaint, sinisimula na yung impeachment court pagdating ng July, pagkatapos ng zona, marami tayong babantayan. Alam ko lahat kayo busy, lahat tayo busy. Araw-araw sa ating pamumuhay, makapag-uwi ng kita, makapagbigay ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilya natin. Subalit, alam ko rin na hindi naman ninyo makakalimutan. Nais ko lang, ipaalala ko ulit-ulit na meron pa tayong higit na malaking misyon. Maipauwi natin dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Bagaman tayo ay nagsasagawa ng ganitong fellowship at Thanksgiving, nakikita ko kanina yung ating simpleng pagkain. Sa paningin ng maraming tao, simple yan. Pero kung ikaw ang Pilipino, inilagak ng sarili mong gobyerno, pinagtrainuran, at inilagak ka dyan sa ICC Detention Center sa The Hague, itong mga pagkain ito ang namimiss ni Tatay Digong. Correct? Kaya huwag kayong sinabi kanina ni Manong June, let us all keep the fire burning, let us continue fighting, at hanggang may mga api na lingkunan, nariyan ang pag-aligtas. At kami naman na naggagabay sa inyo bilang mga leaders ninyo, kayo ang aming inspirasyon. Hindi namin kakayanin ito, hindi naman kami magiging maiso ng kami-kabilang. Kami ay naririto, nagbibigay ng payo, ng gabay, ng direksyon, dahil nararamdaman namin ang inyong commitment. At napakaganda, napatunayan natin itong May 12, 2025, itong midterm election. Napatunayan natin na hindi kinakailangan ng bilyong piso o daang milyong piso para lumahok sa isang halalan at para manalo. Napatunayan niya ng hakbang ng maisog, pinatunayan niya na kahit wala, sanang tayo sa pananalapi, basta nagtulong-tulong, hindi natin maramdaman ang kakulangan natin ng materials. Basta't magkakasama tayo, kaya nating itawid, kaya nating harapin ang anumang pagsubok. At congratulations din sa ating lahat. Sapagkat nung tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon, sinabi ko ito doon sa ating organizational meeting dyan sa Abad Santos na hindi ninyo ako mapapasayaw, hindi ako kakanta, bagamat magaling akong kumanta. Pagbog lang yun. Napatunayan natin na hindi kinakailangang sumayaw, kumanta, magpatawa, magpakempoy-kempoy sa entablado, parang ikaw ay tangkilikin at iboto ng mamamayang Pilipino.
Handa na ang mga Pilipino sa isang seryosong talastasan basta pag pinag-uusapan ay mga usaping panlipunan na mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino. Marami pa tayong gagawin, marami pa tayong haharapin, pero ngayong gabi ay para sa inyo. Break muna tayo, enjoy kayo ng ating payak na hapunan, and I also would like to enjoy your company. Hindi natin nagawa nung kampanya sapagkat napakabisi ng lahat, organized dito, organized doon, lipat-lipat, at syempre, sa lahat ng ating mga kasamang vloggers, maraming salamat. Napatunayan yung muli na hindi kinakailangan ng mamahaling advertisement sa telebisyon. Hindi na kailangan yan. Hindi na kinakailangan yung mga panyak na mga propagandista. Hindi na kinakailangan yung magagandang commercial. Hindi na kinakailangan yung daan-daang milyong piso. Sapagkat nakita naman natin yung may mga naglalakihang billboard. Isinuka ng sambayan ng Pilipinas. Tama. Malaking bahagi ng ating natamo, ng ating tagumpay, ng hapag ng maiso dahil sa inyo, sa inyong pagla-live every time na may activity tayo, sa inyong commentaries at sa inyong vlogging. Maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking paggalang, ang aking pang-respeto at pasasalamat. At sa inyong lahat, maraming salamat. Marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong magagandang gagawin. Hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa bansa. Itutuloy natin ang ating advokasya, yung transparency, accountability, peace, and security. At bilang panghuli, huwag din tayong susuko na isulong yung no to war at isulong ang kapayapaan. Nakita natin makailang linggo lamang yung 12-day war between Israel and Iran. Maganda, hindi tayo natutuwa na nangyari sa kanila. Subalit, if it's kung matatawag natin kahit paanong blessing siguro, namulat ang Pilipino na sa gera walang panalo. Itong napipintong armadong sigalon, bunsod ng problema dyan sa South China Sea, na matagal na natin dinidiskurso sa akbang ng maiso. Ni Pangulong Duterte, ng inyong lingkod, pinag-uusapan na natin ito. Higit na tumatak, higit na tumagos. Sa puso, sa isip, sa diwa ng higit na maraming Pilipino, nung nakita nila yung bombahan ang nangyayari sa Iran at Israel. At lalong tumatak sa isipan ng mga Pilipino yung ating sinasabi. Hindi natin kaya makapagdigma, lalong-lalo na sa superpower, nuclear power, at higanting kapitbahay na China. Napakalayo natin sa Israel. In terms of progress, in terms of prosperity, in terms of military preparedness. Meron silang sinasabing high-tech na Iron Dome air defense system. Tumagos yung missile ng Iran. Imagine niyo tayo, wala tayo kahit 1% na kung anong meron. Air defense ang Israel. Humad tayo. Higit na tatagos ang missile kapag meron tayong pinasok na digmaan na hindi naman natin interest. Ito ang ating ipamulat sa lahat ng ating makakausap. Ito rin ang magiging direksyon ng hakbang ng maiso. Ating ipamulat at tuloy na panawagan. Dito sa mapang-aking administrasyon ito, hindi natin kinakailangan ang gera. Kinakailangan natin, murang pagkain, yun pa rin. Murang pagkain, murang bilihin, murang kuryente, peace and order, labanan ng droga, pababain ang kriminalidad. Hindi natin kinakailangan ng tingmakan. At yan ang patuloy natin gagawin sa patuloy nating paglilibot, pati yung ating mga kasama sa Hakbang na Maisog International, ating patuloy na iikutan at haharapin, pasalamatan sila at patuloy na i-organisa. Of course, hindi naman agad-agad sapagkat medyo mahal din ang pamasahin. At ganoon din dito sa loob ng ating bansa. Tayo nang galing na ng Jensan, tayo nang galing na sa Cebu, kanina ay nanggaling tayo sa Region 3, ginanap sa Angeles, at ngayon naman, dito tayo sa NCR. At papatuloy tayo sa Davao, nung ating ginawa ay 1 week after election, lady, no? Sa Davao. Immediately after the election, di naman tayo nakaramdam ng bagoy, sapagkat alam natin lahat, na tayo, kayo ang nagtagumpay, panalo hanggang na maisog, hindi lang talaga tayo hahayaang kaproklaman. Subalit, alam natin yan, alam natin ang ating pinapasok bago tayo nagdesisyon, bago natin tinanggap ang hamon. And again, enjoy tayo ngayong gabi
our simple and humble way, but in all sincerity of extending our sincere gratitude to all of you. Maraming salamat. Mahal ko kayong lahat. Mabuhay ang hakbang ng pamilya. Maganda. So, bali yan ang naging bahagi ng pagsasalita ni Atty. Vic Rodriguez kahapon, mga kababayan, na kung saan nga po, doon ito ginanap sa Quezon City. And marami, no, yung mga kasama natin mga vlogger. Sa mga susunod na video, ipi-play din natin yung mga bahagi na kung saan yung mga banat, lalo na ni Pambansang Loyal, ni BMR, ayan, mga tropa natin. So, malulupit din ang mga banat dyan. But, alam nyo naman, si Atty. Vic Rodriguez, isa yan sa dati, alam nyo, kabinete din niya ni Bongbong Marcos. Diba? Alam naman natin na way back 2016, tama. Way back 2016, nung tumakbo ito si Bongbong Marcos bilang Vice President, pero natalo siya ni former Vice President Leni Robredo. And ito si Atty. Vic Rodriguez, kasama na ito ni Bongbong Marcos way back 2016. And noong 2022, kasama niya din ito. Ito yung nagtayong abogado niya Diba? Pero sa nakakapagtakang sitwasyon, no, alam naman natin, ayon kay Atty. Vic Rodriguez, dahil daw sa kanya, yung mga napag-usapan daw nila ni Bongbong Marcos ay hindi na yun ang ginagawa niya ngayon nung nanalo na siya. Which is, alam naman natin, isa nga po doon, excuse me, ang continuity, tubig, ng Duterte administration. Pero hindi na yan nangyari. Kaya ayon kay Atty. Vic Rodriguez, siya ho ay mas nirarapat niya na mag-resign na lamang. And bali siya din po ang naglabas ng yung Vicecam, yung Vicecam na napakalaki-laki, and until now hindi pa po nabibigyan ng kasagutan kung saan na yung mga napakalaking pera. And napakarami. And alam naman natin na isa din po ang maisog na talagang nagbigay po noon ng salungat sa kagustuhan ni Tambaluslos na tinatawag natin yung People Initiative. Alam niyo yung People Initiative, isa yan sa tinutulan nitong grupo po ng maisog na kung saan kinabilangan din ni former President Duterte. Kasi noon, gustong-gusto ni Tambaluslos magkaroon ng People's Initiative. Gustong-gusto din niya ni Bongbong Marcos. Pero natatandaan nyo noon, nagpapirma sila ng mga papel sa hindi lamang po sa Luzon, maging actually kadalasan noon sa mga Visayas tsaka Mindanao, nagpapirma sila ng papel. Doon sa amin, may mga pinapirmahan din silang papel doon na People's Initiative na pala. And hindi alam ng mga kabarangay ho namin na yun na pala yung hangarin noon. Pero yun nga, hindi po sila nagtagumpay. Di ba? So, bago natin tapusin yung video natin at this afternoon, at this morning, or anong oras man po, kung gabi man ninyo mapanood, itong ating video, mga kaibigan. Diyos me lang po. Bali, nung nakarang araw, bumisita po si BP Sara doon sa Tacloban. Ito po. Ito yung mga nasawi noon, nung nagkaroon nga po ng bagyong Yolanda. Actually, galing kami dito Nung nakaraang buwan, galing kami dito, na kung saan nga po, dito inilagak yung mga kapatid natin na kung saan ay nasawi nung kasagsagan po ng bagyong Yolanda. That time, mayor pa lang noon, and vice mayor naman, itong si Sara Duterte. Bale, mayor noon si Pangulong Duterte dito sa Davao City, and kasalukuyan namang vice mayor si BP Sara. Pero matatandaan nyo nung time na yun, nagpasalamat itong si Bongbong Marcos. Hindi ko alam, parang wala yata sa posisyon that time Diba? Correct me if I'm wrong Kasi ang pagkakaalam ko, nung bagyong Yolanda, parang walang posisyon noon si Bongbong Marcos, and ang may posisyon yata noon si Tambaluslos si Martin Romualdez So, kapwa po silang nagpasalamat noon kay Digong dahil nga ang presidente nun, ang pagkakaalam ko si Pinoy Kasi, yun, tama, si Pinoy nung time na yun and medyo kulang ang naging aksyon. At isa nga po talaga sa nagbigay aksyon noon, si Pangulong Duterte, which is mayor pa lang siya noon. Sinabi nga ni Tambaluslos, sabi niya, nasalamatan natin si Digong, maging si Bongbong Marcos din, nagsabi din ng ganun dahil nga syempre, mayor lang siya noon. Hindi naman siya nanggaling sa national, pero mas siya ang kauna-unang nagbigay ng tulong, mga pagkain, mga nurse, and even si Mayor Baste, talagang tumulong noon sa nung mga tinamaan nga po ng bagyong Yolanda, talagang tumulong noon si Mayor Baste. So bumisita po nung nakaraan lamang si Vice President Sara Duterte. So sagad-sagarin na natin ito, and balik kahapon, alam mo, binanatan na naman ni Attorney Panilo si
Amy Marcos. Ito. Yan. Ito yung interview niya kahapon doon sa news. Ang alam ko, News 5 eh. Ito. Ito yung sinabi ni Attorney Salvador Panilo. Nung hindi pinapapasok sina VP Sara Duterte, Senador Bongo, sa Villamor Airways, nasaan ka? Kapatid ka ng presidente. Sigurado papapasukin ka doon, but you keep quiet. Okay, ganito yan. Alam nyo, meron akong kaibigan na kung saan nga po isa ito sa leader ng tinatawag po natin na OFW advocates, no? Mga kababayan, itong si Attorney Panilo, talagang totoo yung sinasabi niya. Kaya ito si Amy Marcos, ginagamit lang yung Duterte nito sa totoo lang. Kasi, itong si Amy Marcos naman talaga, kung sa totoo lang, dumating ito nung time na si former President Duterte ay nasa Villamor Airways. Kasi nandun kami nun Nasa Villamor Airways po kami that time. And kung itong si Amy, kung dumating siya nung time na hindi pinapapasok si Senador Bongo, si VP Sara, kasi hindi siya pinapapasok noon ni Torre. Di ba? Noong time ho na yun, hindi siya pinapapasok noon ni Torre nga, itong dalawang ito. Pero posible naman na pag dumating si Amy that time, hindi siya papapasukin, which is kapatid siya ni Pangulong Bongbong. Diba? So ito yung hinanakit ni Attorney Panilo. Kaya sabi niya, wala yan. Ibig sabihin, pumapayag siya na dalhin doon sa dahig. Kumbaga, wala siyang tutol that time doon sa dahig si Pangulong Duterte. So pumapayag siya. Huwag na tayo magpapauto dito kay Amy. Okay. Papauto. Isa lang ang ibig sabihin niya, pumapayag siya na dalhin doon sa dahig si Pangulong Duterte. Kaso nga naman, nung alam natin, sad-sad na siya sa survey, siya ka naman siya nag-ingay-ingay, nagkaroon siya ng pagdinig diyan sa Senado, di ba? Bagsak na siya noon hindi siya pumapasok sa survey. Dumikit kay BP Sara, nagpa-endorse. So, yun. Yun yung mga naging sitwasyon that time, mga kababayan. So, ito pa, meron pa dito isa Okay, last na ito ha. Ito, last. Ito yung sitwasyon ng bansa natin ngayon Yan. Actually, napakita ko na ito kahapon, pero ito yung sitwasyon ng bansa natin. Utang ng Pilipinas umabot na sa halos 17 trillion. Ito yun. Actually, inulit ko lang ito ngayon Na-topic na rin natin ito kahapon, pero baka yung iba hindi pa nakapanood. So, napakalaki na po, mga kababayan. At hindi ko alam kung saan dinala ito ni Bongbong Marcos ang dagdag ng utang. Wala namang projects. No? Napakalaki ng pagkakaiba noon ni former president kasi noon, although nagkautang ang ating gobyerno, pero grabe naman, sandamakmak ang build noon. Tapos nagkaroon pa ng pandemya, nagkaroon pa ng mga ayuda, syempre that time kasi pandemya diba? To be honest with you, isa din po ako sa nakatanggap talaga ng ayuda nung mga 2020 yun, no? Kasagsagan ng pandemya. Kasi that time kasi nagtatrabaho ako nasa isang kumpanya din ako noon na kung saan ay talagang nagsarado noon ang aming tinatrabahuan and wala po kaming trabaho noong time na yon. So isa din po ako sa nakatanggap ng ayuda na 16,000 no, nagaling nga po sa national nung kasagsagan po ng pandemya. Kaya napakalaki, isipin mo, napakaraming tao ang binigyan, nasa ilang milyon yan, kasi tayo nasa 100 million na tayo pataas no? Nung nakaraang record, nasa 117. So, ilang milyon ang binigyan ng ayuda ng time na yun. Tapos, kabila kanan, ang mga build, no? Pero ito kay Bongbong, umabot na tayo ng 17 trillion. Sa kalahati pa lang ng kanyang termino. Isipin niyo po yan, kalahati ng kanyang termino. 17 trillion na, mga kababayan. So, hindi ko alam kung saan yan dinala ni Bongbong Marcos. And, ito yung ito. Last. 'Di ba at this time pinapatanggal nila si Eden Santos bilang reporter di umano nitong Net25, 'di ba? So ito yung reaksyon ni Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Kay Eden pa lang nagmelt na kayo. Paano pa kung ako ang nagtanong? So paano pa pag ito bardagulan ito pag ang dating nito Mabait pa nga ito si Eden Santos kaso nga lang syempre may mga tanong talaga siya na parang wala sa script so hindi nasasagot nitong tagapagsalitang si Auntie Claire. Yan yung pinakadahilan mga kababayan. So once again, magandang araw po sa inyong lahat.